Noong gabing iyon, ang gabing tinawag ako ng sariling kong anak na kasambahay sa sarili kong tahanan, sa harap pa ng mga mayayaman nilang kamag-anak, ang hiya na iyon, ang pagkapahiya, muntik na akong ikamatay. Isipin niyo na lang, sa sarili ninyong bahay, sa harap ng mga taong dapat sanay nakauunawa sa inyo, ikaw pa ang magmumukhang dayuhan. Nakakabaliw, hindi ba? Kabanata 1, Mga bulong sa paliparan. Madaling araw noon. Ang hangin sa paliparan ay malamig at ang amoy ng kape ay halo sa kakaibang amoy ng paglisan at pag-asa. Sanay na kami sa ganitong tagpo. Si Kwasi, ang aking asawa, ay madalas bumiyahe para sa trabaho. Negosyante siya, kaya't ang paghatid sa kanya sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ay naging bahagi na ng aming buhay pamilya. Ilang taon na naming ginagawa ito. Marami ng beses akong nagpaalam sa kanya sa parehong lugar, sa parehong oras, at sa parehong pag-asang babalik siya agad, puno ng kwento at pasalubong. Si Kenzo, ang aming nag-iisang anak, ay 6 na taong gulang pa lang noon. Maliit pa, ngunit ang pag-unawa niya sa mundo ay tila mas malalim kaysa sa inaakala ng marami. Tahimik lang siya habang papunta kami sa paliparan, nakaupo sa backseat ng sasakyan, nakatingin sa labas ng bintana. Bihira siyang maging tahimik ng ganoon. Karaniwan, puno ng kwento at tanong ang bawat biyahe namin, lalo na't makikita niya ang malalaking eroplano. Ngunit ngayong umaga, isang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa kanya. Hindi ko na lang pinansin noon, akala ko'y inaantok lang o kaya'y ayaw lang niyang humiwalay sa kanyang papa. Nang makarating kami sa departure area, tulad ng dati, niyakap ko si Kwasi ng mahigpit. Hinalikan niya ako sa noo. Hinalikan din niya si Kenzo sa pisngi. "Ingat kayo dito, ha? Mga mahal ko," sabi niya habang inaayos ang kaniyang bagahe. "Babalik ako kaagad. May pasalubong ako sa inyo." Ngumiti ako, pilit. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam ako noon. Parang may pumipiga sa aking puso. Ngunit hindi ko pinansin. Pinilit kong itago ang anumang kakaibang nararamdaman. Siguro pagod lang ako sa kakaisip sa mga gagawin ko sa bahay o sa matagal na biyahe papunta sa airport. Ipinagsawalang bahala ko. Si Kenzo, imbes na yakapin si papa niya tulad ng dati, ay tila nanatili sa aking tabi. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Napansin ko ang kaniyang maliliit na daliri, ang lamig nila, at ang kaniyang mga mata. Nakatingin siya kay Kwasi, oo, ngunit may halo itong takot. Hindi lang simpleng lungkot ng paghihiwalay. Ito ay takot. Puro, malalim na takot. Nakakakilabot ang titig niya. Nang magsimulang maglakad si Kwasi papunta sa imigrasyon, huminga ako ng malalim. Akala ko, tapos na ang lahat. Akala ko, pwede na kaming umuwi at magpahinga. Ngunit bigla akong hinila ni Kenzo. Bahagya lang. At pagkatapos, ang kaniyang maliit na boses ay bumulong. Malapit sa aking tainga, mainit ang kaniyang hininga, at ang bawat salita ay tumagos sa aking kaluluwa. "Mama, Ania," ang boses ay halos hindi marinig. "Mama, huwag kang umuwi." Nagulat ako. Anong ibig niyang sabihin? Umiling ako. Hindi ko maintindihan. "Bakit?" "Mama," ulit niya, mas mahigpit ang pagkapit sa aking kamay. "Pakiusap, huwag kang umuwi." Tiningnan ko siya. Ang kaniyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi ito luhang galing sa pag-iyak. Ito ay luhang galing sa matinding takot. Takot na hindi ko pa nakita sa kaniya kailanman. Takot na kayang durugin ang puso ng isang ina. "Ninarinig ko si Papa," patuloy niya, hirap na hirap magsalita. Ang kaniyang maliit na katawan ay nanginginig. Narinig ko siyang nag-uusap kaninang umaga. May sinasabi siyang masama tungkol sa atin. Masama. Ang salitang masama ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ito ay tulad ng isang babala. Isang napakalaking babala. "Pakiusap, Mama. Maniwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito lang, pakiusap. Kailangan mo akong paniwalaan." Ang kaniyang mga salita, ang kaniyang boses, ang kaniyang mga mata, lahat ay sumisigaw ng katotohanan. Isang katotohanang ayaw kong paniwalaan. Isang katotohanang sumisira sa mundo ko.
Ngunit paano ko sisisihin ang isang batang 6 na taong gulang na nakikita ko ang labis na takot sa kaniyang mga mata? Paano ko hindi paniniwalaan ang sarili kong anak? Ang aking dugo at laman? Ang aking puso ay kumalabog ng mabilis. Ano ito? Isang biro? Hindi. Hindi kailanman magbibiro si Kenzo tungkol sa ganitong bagay. Lalo na't nakikita ko ang panginginig ng kaniyang maliliit na kamay. Hindi niya kayang magsinungaling, lalo na sa ganitong klasing usapin. Alam ko yon bilang isang ina. Alam ko ang katotohanan sa kaniyang mga mata. Tumingin ako sa likod ni Kwasi, napapalayo na. Naglalakad siya, palayo. Hindi ko siya maabot. At sa kaniyang paglayo, parang lumalayo din ang katiyakan ko sa aming pamilya. Lahat ng pinaniwalaan ko, lahat ng inakala kong totoo, ay tila unti-unting nadudurog. Isang masama na usapan, tungkol sa amin. Ano iyon? Sino ang kausap niya? Bakit? Bakit niya gagawin iyon? Biglang bumalik sa aking isip ang ilang maliliit na detalye. Ang ilang gabing pagtulog niya nang mag-isa sa sala. Ang pagtawag niya sa telepono sa hating gabi na sinasabi niyang tungkol sa negosyo. Ang mga lihim ng ngiti na hindi ko maintindihan. Ang pagiging mailap niya sa ilang mga tanong ko. Ang pagiging abala niya palagi. Ang palagi niyang paghingi ng pasensya dahil sa dami ng trabaho. Akala ko normal lang yon. Akala ko dahil sa trabaho niya bilang negosyante na kailangan niyang makipag-ugnayan sa kung sino-sino. Akala ko ayos lang kami. Akala ko lang pala ang lahat. Mama? Bulong ulit ni Kenzo para bang sinisigurado kung narinig ko ba talaga siya o kung napansin ko ang kaniyang takot. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa akin, humihingi ng sagot, humihingi ng proteksyon. Niyakap ko siya ng mahigpit. Napakahigpit. Pakiramdam ko, siya lang ang meron ako sa sandaling iyon. Ang nag-iisa kong liwanag sa gitna ng biglaang dilim. Ang aking munting anghel na nagbabala sa akin. Sige, anak, sabi ko, ang boses ko ay halos hindi lumabas. Ang aking lalamunan ay tila may bara. Maniwala ako sa iyo. Maniniwala ako sa iyo, Kenzo. Ang desisyong iyon ay hindi madali. Hindi ito simpleng desisyon. Ito ay isang desisyon na nagpabago sa takbo ng aming buhay. Ang desisyon na hindi umuwi. Ang desisyon na pakinggan ang bulong ng isang bata. Ang desisyon na pakinggan ang kutob ng aking puso at ang matinding pagmamahal ko sa aking anak. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Walang plano. Ngunit alam ko, sa sandaling iyon, ang bahay na inakala kong ligtas ay hindi na pala ligtas. Ang bahay na inakala kong tahanan ay hindi na pala. Maaaring puno na ito ng mga lihim na hindi ko alam, ng mga balak na makakasakit sa amin. Kailangan kong protektahan si Kenzo. Iyon ang tanging naisip ko. Iyon ang tanging mahalaga. Ano man ang ibig sabihin ng masama na usapan ni Kwasi, kailangan kong lumayo. Kailangan naming lumayo ngayon na. Humakbang ako palayo sa departure area, hawak pa rin ang kamay ni Kenzo. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit may kasamang determinasyon. Hindi na kami lumingon pa sa likuran. Hindi na namin tiningnan kung saan lumipad ang eroplanong sinasakyan ni Kwasi. Ang tanging direksyon na alam ko ay papalayo. Papalayo sa bahay. Papalayo sa mga lihim. Papalayo sa takot. Ang mga bulong sa paliparan. Isang simpleng bulong ng isang bata. Ngunit ang bulong na iyon ay ang simula ng lahat. Ang simula ng aming bagong buhay. Ang simula ng aming pagtakas. Ang simula ng isang paglalakbay na hindi ko inakala. Habang naglalakad kami palabas ng Naya, ang bawat hakbang ay may bigat. Hindi ko inakala na ang isang ordinaryong paghatid sa asawa ay magiging simula ng isang malaking pagbabago sa aming buhay. Ang mga taxi ay naghihintay. Ang mga tao ay nagmamadali. Ngunit sa aming paningin, ang lahat ay tila gumagalaw ng napakabagal o kaya'y malabo. Ang aking isip ay naglalakbay. Ano kaya ang nasa isip ni Kwasi? Ano kaya ang balak niya? Ang kaniyang mga salita. May sinasabi siyang masama tungkol sa atin. Sino ang atin? Kami ni Kenzo? O baka mas malaki pa ang saklaw nito? Ang aming pamilya? Ang aming kinabukasan?
Ang tanong na iyon ay nagsimulang gumapang sa aking utak. At kasabay nito, ang takot. Isang takot na hindi ko pa naramdaman noon. Takot para sa aking anak, takot para sa aming kinabukasan. Ngunit sa gitna ng takot na iyon, may nag-iisang apoy na patuloy na nagliliyab sa aking puso, ang aking pagmamahal kay Kenzo. Siya ang aking inspirasyon. Siya ang dahilan kung bakit ako kailangan maging matapang. Mama, saan tayo pupunta? Tanong niya. Ang boses ay mahina pa rin. Ngunit may bahid na ng pagtitiwala na tila alam niyang hindi ko siya bibiguin. Hinalikan ko ang kaniyang buhok. Kahit saan, anak. Basta magkasama tayo. At ligtas tayo. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Ang sagot na iyon ay hindi ko rin alam. Wala akong plano. Wala akong sapat na pera sa aking wallet para sa matagal na pagtakas. Siguro ilang libong piso lang. Ang ATM card ko ay may limitasyon. Ang savings namin ay nasa joint account. Lahat ng ito ay tumatakbo sa aking isip. Paano? Paano kami magsisimula? Paano kami mabubuhay ng mag-isa? Ngunit sa sandaling iyon, mas pinili kong huwag isipin ang mga detalye. Ang mahalaga ay ang pagtitiwala ni Kenzo at ang aking pangako sa kanya. Kailangan kong manatiling matibay para sa kanya. Ang liwanag ng araw ay nagsisimula ng sumikat sa silangan, nagbibigay ng bagong kulay sa kalangitan. Ngunit para sa amin, ito ay hindi lamang simula ng isang bagong araw. Ito ay simula ng isang bagong buhay. Isang buhay na puno ng katanungan, ng panganib, ngunit puno rin ng pag-asa. Ang bulong ni Kenzo sa paliparan ay hindi lamang isang simpleng babala. Ito ay isang paalala na sa pinakamadilim na sandali, ang pagmamahal ng isang magulang at ang inosenteng salita ng isang bata ay maaaring maging gabay. Ito ang nagtulak sa amin sa landas na ito. Habang palayo kami sa ingay ng paliparan, hinigpitan ko pa ang hawak sa kamay ni Kenzo. Ang bawat hakbang ay isang panalangin. Isang panalangin para sa kaligtasan, para sa katotohanan, at para sa isang bagong simula. Ang aming kwento ay nagsisimula na. At sa kwentong iyon, ang pagtitiwala ay ang pinakamahalagang yaman. Ito ang magiging sandata namin laban sa kung anumang hamon ang naghihintay sa amin. Kabanata 2, ang pekeng paalam at ang mga unang senyales. Nakakapit ako sa kamay ni Kenzo, papalayo sa departure area, papalayo sa ingay ng mga umaalis na eroplano. Ngunit ang aking isip, ito ay nanatili pa rin doon. Nakatayo sa tabi ni Kwasi, nakangiti, nagpapaalam. Ang huling tingin ko sa kanya, ang huling mga salita, hindi ko iyon malimutan. Naaalala ko si Kwasi, nakatayo roon, bago siya lumiko sa pasilyo papunta sa immigration. Ang perpekto niyang ngiti. Hindi lang basta ngiti. Ito ay ang ngiti na nagpapapaniwala sa lahat na kami ay isang perpektong pamilya. Ang ngiti na nagtatago ng lahat ng anino. Ang ngiti na, ngayon ko lang nakita, ay tila may kakaibang lamig. Ang kanyang suwit. Kulay abo, gawa sa mamahaling tela. Bagong plansa, walang ni isang gusot. Ang kanyang amoy. Hindi ko kailanman nakalimutan ang amoy ng kanyang pabango. Isang mamahaling pabango na binili niya sa isang duty-free shop sa kanyang biyahe sa Singapore. Para sa akin, ito ay amoy ng tagumpay, amoy ng isang taong may pangarap at kayang tuparin ang mga iyon. Pero ngayon, parang may kakaibang baho na humalo. Amoy ng pagtatago, amoy ng kasinungalingan. Para sa mundo, para sa lahat ng nakakakita sa amin sa paliparan, sa mga kapwa pasahero, sa mga security guard, sa mga empleyado ng airport, kami ang perpektong mag-asawa. Ang asawang negosyante na matagumpay at ang asawang mapagmahal na naghahatid sa kanya. Ang kanilang anak, isang matalino at masunuring bata. Kami, ayon sa paningin ng iba, ay may lahat ng kailangan. Isang magandang bahay, mga sasakyan, at ang kakayahang maglakbay. Lahat ay tila nasa ayos. Lahat ay nasa lugar. Ngunit ang paalam ni Kwasi, ngayon ko lang napagtanto, ay tila kinakalkula. Parang pinag-isipan. Ang kanyang yakap sa akin, ang halik sa noo, ang kanyang mga salita. Ingat kayo dito ha, mga mahal ko. Babalik ako kaagad.
may pasalubong ako sa inyo. Mga ordinaryong salita. Mga normal na paalam. Pero bakit pakiramdam ko, may iba? Bakit pakiramdam ko, hindi ito totoo? Ngayon, sa liwanag ng mga sinabi ni Kenzo, bawat salita, bawat galaw, ay tila may ibang kahulugan. Parang isang artista si Kwasi, mahusay siyang gumanap sa kanyang papel. At ako, ang madalas na manonood, ay naniwala sa kanyang pagganap. Naniwala ako ng buong puso. Ngunit ang munting bulong ni Kenzo, "Mama, maniwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito lang, pakiusap, kailangan mo akong paniwalaan," ay nagpunit sa lahat ng ilusyon. Ang mga salitang iyon ay hindi lang bumulwak sa aking tainga. Bumulwak din iyon sa aking puso at isip, bumuklat ng mga nakaraang alaala na pilit kong kinalimutan o di kaya'y binaliwala. Maniwala ka sa akin, sa pagkakataong ito lang, ang mga salitang iyon. Paulit-ulit sa aking isipan. Bakit niya nasabi iyon? Dahil, sa totoo lang, hindi ito ang unang beses. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan akong bigyan ng babala ng aking anak. Hindi ito ang unang pagkakataon na may kakaiba siyang napansin. Ngayon, habang papalayo kami sa paliparan, bumalik lahat sa akin. Parang isang pelikula na umuulit sa aking utak, ang mga maliliit na senyales. Ang mga kakaibang bagay na napansin ni Kenzo. Ang mga bagay na ipinagsawalang bahala ko noon. Naaalala ko, mga ilang buwan na ang nakakaraan. Nasa sala kami, nanonood ng TV. Si Kwasi ay nasa kaniyang opisina sa bahay, abala sa kaniyang computer. Narinig ni Kenzo ang kaniyang papa na nagsasalita sa telepono. Hindi niya maintindihan ang lahat ng salita, pero narinig niya raw ang boses ni papa na galit. Galit na galit. At may sinasabi raw si papa na kailangan na nating tapusin yan. "Mama," sabi niya noon, hila-hila ang laylayan ng aking damit. Si papa, galit. Narinig ko siya, ayoko. Ngumiti lang ako noon, niyakap ko siya. "Naku, anak, trabaho lang yan ni papa. Marami siyang kailangan ayusin sa negosyo. Huwag kang mag-alala, hindi siya galit sa atin." Tinapik ko lang ang kaniyang ulo. Pinaniwala ko ang sarili ko na imahinasyon lang iyon ng bata. Simpleng pag-iisip, hindi niya pa naiintindihan ang mundo ng mga matatanda. Naisip ko, siguro dahil lang sa ingay sa background o sa maling interpretasyon ng boses. May isa pa. Isang gabi, medyo gabi na, pumunta si Kenzo sa aming kwarto. Ginising niya ako. "Mama, may nakita akong kotse sa labas, pero wala si papa." Nagising ako noon. Medyo iritable. "Anak, baka naman kapitbahay lang yan. Tulog na, gabi na." Hindi ko na sinuri, hindi ko na pinansin. Pinaniwala ko ulit ang sarili ko na guni-guni lang iyon ng bata na bagong gising. O baka naman nakakita lang siya ng kotse na dumaan, tapos nakatulog ulit kaya akala niya nakatayo lang sa labas. Pinagsabihan ko pa nga siya noon na huwag masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Ang pinakamasakit sa lahat, na ngayon ko lang naiintindihan, ay ang pagkakataong bumalik si Kwasi mula sa isang business trip. May dala siyang laruan para kay Kenzo at isang bag para sa akin. Ngumiti siya, halik sa noo, lahat ng nakikita ng mata. Ngunit bago siya dumating, narinig ni Kenzo ang kaniyang papa na nag-uusap sa telepono. "Mama, may babae sa telepono ni papa," bulong niya sa akin habang nag-aayos ako ng hapunan. "Maganda raw boses," sabi ni papa. Napalingon ako noon. "Sino?" tanong ko. "Hindi ko alam," sagot niya. "Pero parang masaya si papa," sabi niya. "Miss na kita." "Sino yon, mama?" Biglang kumirot ang puso ko noon. Ngunit agad ko itong ipinagtabuyan. "Naku, anak," sabi ko, pilit nang ngumiti. "Baka customer lang niya yan. Ganyan talaga sa negosyo. Maraming kausap. Huwag mo nang isipin yan." At tulad ng dati, ipinagsawalang bahala ko. Pinaniwalaan ko ang paliwanag na ginawa ko para sa sarili ko. Ayokong makinig sa munting boses ng aking anak. Ayokong sirain ang perpektong imahe ng aking buhay. Ayokong isipin na may masama. Ngayon, lahat ng iyon ay parang mga saksak sa aking puso. Ang bawat pangungusap ni Kenzo, ang bawat babala, ang bawat senyales, lahat ay nagkakaroon ng bagong kahulugan.
ang inosente niyang mga mata. Ang takot na nakikita ko ngayon, hindi lang ito basta takot, ito ay kumpirmasyon. Kumpirmasyon na may malalim na problemang hindi ko nakita o pinili kong hindi makita. Mama, maniwala ka sa akin, sa pagkakataong ito lang. Ang mga salitang iyon, paulit-ulit kong naririnig, hindi lang sa aking isip, kundi sa aking kaluluwa. Ang kanyang pagmamakaawa ay isang paalala ng aking pagkabigo. Ang aking pagkabigo na pakinggan ang aking sariling anak. Ang aking pagkabigo na makita ang katotohanan na nasa harapan ko na pala. Para sa akin noon, si Kenzo ay isang bata. Isang bata na malawak ang imahinasyon. Isang bata na minsan ay nagkakamali ng pagkakaintindi sa mundo ng mga matatanda. Ngunit ngayon, malinaw na sa akin. Si Kenzo ay hindi lang basta bata. Siya ay mayroong malinis na puso at malinaw na paningin. Nakikita niya ang mga bagay na hindi ko nakikita dahil sa aking pagmamahal o di kaya'y sa aking pagiging bulag. Ngayon, naiintindihan ko na ang bigat ng kanyang mga salita, ang kanyang mga bulong. Hindi lang ito mga bulong, ito ay sigaw. Sigaw ng pagmamakaawa, sigaw ng babala. Pakiramdam ko, napakabigat ng aking dibdib. Ang bigat ng pagsisisi, ang bigat ng katotohanan. Bakit hindi ako naniwala noon? Bakit ko hinayaan ang sarili kong mabulag ng perpektong imahe na ipinapakita sa akin ni Kwasi? Bakit mas pinili kong maniwala sa ilusyon kaysa sa katotohanan? Ngunit tapos na yon. Tapos na ang pagtanggi. Tapos na ang pagiging bulag. Ang mga bulong ni Kenzo sa paliparan ay bumalot sa akin ng isang bagong katotohanan. Isang katotohanan na masakit, oo, ngunit kailangan kong maging matapang. Para kay Kenzo, para sa aming dalawa. Ang pagiging perpektong mag-asawa ay isang maskara lang pala. At ang maskara na iyon ay nahuhulog na. Ang pakiramdam ng takot ay unti-unting napapalitan ng determinasyon. Kailangan kong itama ang aking pagkakamali. Kailangan kong protektahan ang aking anak. Ang bawat hakbang papalayo sa paliparan ay isang hakbang papalapit sa isang bagong simula. Isang simula na hindi ko alam kung saan kami dadalhin. Ngunit alam ko, sa pagkakataong ito, makikinig ako kay Kenzo. Sa pagkakataong ito, maniniwala ako sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya bibiguin. Ang sikat ng araw ay nagsisimula ng uminit sa aming balat. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng bagong pag-asa. Hindi na kami lilingon pa. Ang nakaraan ay tapos na. Ngayon, ang kinabukasan, kahit gaano pa ito kalabo, ay kailangan naming harapin ng magkasama. Ang aking munting anak, si Kenzo, ay hindi lang basta tagapaghatid ng babala. Siya ang aking gabay. Siya ang aking lakas. At ngayon, siya ang aking katotohanan. Kabanata 3. Ang pagtatapat ni Kenzo at ang desisyong magbago ng buhay. Nang lumayo kami ni Kenzo sa ingay ng mga nagpapaalam at dumarating sa paliparan, humakbang kami papunta sa isang mas tahimik na sulok. Malapit ito sa isang emergency exit, kung saan hindi masyadong maraming tao ang dumadaan. Hinila niya ako. Mahigpit ang hawak niya sa aking kamay. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata, puno pa rin ng takot, ngunit ngayon ay may halong matinding pagmamadali. Mama, hindi tayo pwedeng umuwi, bulong niya ulit. Ang boses niya, pilit na pinipigilan na sumigaw, ay nanginginig pa rin. Pakiusap, Mama, maniwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito lang talaga, kasalukuyan pa rin gumugulo sa aking isipan ang mga sinabi niya kanina. Ang masamang usapan. Ang huwag kang umuwi. Ngunit ngayon, mas malinaw na. Mas matindi. May mas malalim pa pala sa likod ng lahat ng iyon. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang martilyo na tumatama sa aking dibdib. Lumuhod ako para magkapantay kami. Hinawakan ko ang kanyang pisngi, ang lamig ng kanyang balat. Kenzo, anak, ano ba yan? Sabihin mo sa akin, ano ang narinig mo? Pilit kong pinatatag ang boses ko kahit nasa loob ko para na akong yelo. Huminga siya ng malalim. Tila nahihirapan siyang hanapin ang mga salita.
Kaninang madaling araw, Mama, narinig ko si Papa. Pinikit ko ang aking mga mata. Madaling araw, si Kwasi, nag-uusap sa telepono. Hindi ko alam kung sino ang kausap niya, Mama, patuloy niya. Pero ang sabi niya, mamayang gabi, habang tulog tayo, may mangyayaring masama. Sabi niya, hindi na tayo makakahadlang. Mama, ano yon? Bumaba ang mundo ko. Nagdilim ang paligid, ang mga bulong sa paliparan, ang mga tawanan ng mga tao, ang ingay ng mga eroplano. Lahat ay tila nawala. Tanging ang boses lang ni Kenzo ang naririnig ko, at ang kanyang mga salita. Mamayang gabi, habang tulog tayo, may mangyayaring masama. Hindi na tayo makakahadlang. Ang dugo sa aking mga ugat ay tila nagiging yelo. Ginaw na ginaw ako, kahit na mainit sa paliparan. Ito ba ang ibig sabihin ng masama? Ito ba ang ibig sabihin ng kanyang takot? Ito ba ang dahilan kung bakit niya ako pinipilit na huwag umuwi? Ang utak ko ay nagsimulang magtrabaho. Parang isang sirang makina na biglang gumana ng napakabilis. Nagbalik lahat. Ang lahat ng mga senyales. Ang lahat ng mga babala. Ang mga maliliit na piraso ng impormasyon na ipinagsawalang bahala ko. Ngayon lahat ng iyon ay nagsimulang magdikit-dikit. Bumuo ng isang malaking nakakatakot na larawan. Naaalala ko, mga ilang buwan na ang nakakaraan. Isang gabi, habang nagluluto ako ng hapunan, narinig ko si Kwasi na may kausap sa telepono. Hindi niya alam na naririnig ko. Oo, trinipol ko na ang coverage, sabi niya. Dapat maayos ang lahat. Trinipol, 3 beses, ang coverage ng life insurance. Noon, hindi ko pinansin. Naisip ko, siguro dahil sa lumalaking negosyo o dahil sa pagiging praktikal lang niya, na gusto niyang siguruhin ang aming kinabukasan. Ngunit ngayon, ito ay parang isang matalim na balaraw na tumusok sa aking puso. At kailangan, mailipat na lahat ng properties sa pangalan ko. Sabi niya sa telepono, mga 1 buwan na ang nakakaraan. Pinag-uusapan niya ang mga ari-arian namin, ang bahay, ang mga lupa, ang mga sasakyan. Nagtaka ako noon. Bakit? Bakit kailangan ilipat lahat sa pangalan niya? Hindi ba't joint account kami? Hindi ba't sa ilalim ng aming dalawa ang karamihan ng aming mga ari-arian? Noon, ang paliwanag niya ay, para mas madali kung may transaksyon, hindi na kailangan pirmahan mo pa. At ako, nagtiwala. Nagtiwala ako sa kanyang paliwanag at ang mga sekreto niyang tawag. Ilang beses ko na siyang nahuli na nagsasalita sa telepono sa gabi, sa may teres o sa kaniyang opisina. Kapag nakikita niya ako, agad niyang ibababa ang telepono. O kaya'y magpapanggap na nagbabasa ng email. Trabaho lang mahal, sabi niya, at may perpekto pa ring ngiti. Lagi siyang may perpektong ngiti. Ngayon, ang ngiting iyon ay tila ngiti ng demonyo. Ang pinakamasakit sa lahat, ang isang bahagi ng pag-uusap na aksidente kong narinig. Hindi ko alam kung sino ang kausap niya. Nasa kusina ako, naglilinis. Siya, nasa sala, tila nagtatago ng kanyang boses. Kailangan, mukhang aksidente, bulong niya. Walang dapat magtaka. Aksidente, aksidente. Noon, bigla akong kinilabutan, pero agad ko itong ipinagsawalang bahala. Baka tungkol sa negosyo, baka tungkol sa isang proyekto, baka tungkol sa kung anumang transaksyon na hindi ko naiintindihan. Alam kong negosyante siya. Maraming aspeto ang trabaho niya. Marami siyang koneksyon. Pilit kong inalis sa aking isip ang kaba. Ngunit ngayon, ang salitang aksidente ay may kasamang mamayang gabi habang tulog tayo. Lahat ng piraso ay nagdikit-dikit. Bumuo ng isang malaking, nakakatakot na jigsaw puzzle. Ang aking asawa, ang ama ng aking anak, si Kwasi. Gusto niya kaming patayin, kami ni Kenzo. Niyakap ko si Kenzo ng mahigpit, napakahigpit. Pakiramdam ko, kung hindi ko siya yayakapin ng ganoon, ay mawawala siya sa aking mga bisig. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig pa rin, at ang aking buong pagkatao. Lahat ay nanginginig. Ang puso ko ay hindi lang basta kumakabog. Parang may pumipiga, parang may pumupunit. Ang sakit. Ang sakit na malaman na ang taong pinakamamahal mo
Ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ay may balak na gawin sa inyo ang ganitong kalupitan. Hindi lang ito basta pagtataksil. Ito ay kasamaan. Pure evil. Ang lahat ng pangarap namin, ang aming pamilya, ang aming bahay, ang aming simpleng buhay. Lahat ay tila nilalamon ng isang malaking butas. Isang butas na nilikha ng kasinungalingan at pagtataksil. Tumingin ako sa paligid, sa mga tao. Nagmamadali, nagsasaya, nagpapaalam. Wala silang alam. Wala silang ideya sa impyernong biglang bumalot sa akin. Sa impyernong sinasabi ng aking anak. Hindi ko pwedeng baliwalain ito. Hindi ko pwedeng ipagsawalang bahala ito ngayon. Hindi na ako pwedeng maging bulag. Hindi na ako pwedeng maging bingi. Ang buhay ng aking anak ay nakasalalay sa aking desisyon. Ang aking buhay. Mama? Tawag ni Kenzo bago niya ako niyakap pabalik. Anong gagawin natin? Ang kanyang tanong. Simple lang. Ngunit ang sagot ay napakabigat. Ano nga ba ang gagawin namin? Wala akong plano. Wala akong sapat na pera. Wala akong matatakbuhan. Ang bahay namin, hindi na namin pwedeng balikan. Ang aming mga kaibigan, mga kakilala, ang aming pamilya. Lahat sila ay nasa ilalim ng impluwensya ni Kwasi, o di kaya'y biktima rin ng kanyang perpektong ilusyon. Ngunit may isang bagay na malinaw sa akin. Isang bagay na kasing linaw ng sikat ng araw. Kailangan kong protektahan si Kenzo. Sa lahat ng oras, sa lahat ng paraan. Siya ang aking lahat. Siya ang dahilan kung bakit ako kailangan maging malakas. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Puno ng luha, oo, ngunit mayroon ding pag-asa. Pag-asa na ako, ang kanyang mama, ay magagawa ang tama. Pag-asa na ako ay makakahanap ng paraan. Hindi tayo uuwi, anak. Sabi ko, ang boses ko ay halos maging bulong, ngunit puno ng determinasyon. Hindi tayo uuwi. Maniniwala ako sa'yo. Maniniwala ako sa'yo, Kenzo. Ang desisyong iyon. Ito ang nagbago sa lahat. Ito ang sandali kung saan tinalikuran ko ang aking dating buhay. Ang aking dating paniniwala. Ang aking dating sarili. Sa isang iglap, ako ay naging ibang tao. Isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Ang bawat detalye. Ang trinipol na insurance. Ang paglilipat ng ari-arian, ang mga sekreto tawag, ang salitang aksidente. Lahat ay nagsilbing patunay, patunay ng isang balak, patunay ng isang krimen na sana ay mangyari habang kami ay mahimbing na natutulog. Ang aking isip ay puno ng galit, puno ng sakit, puno ng pagtataksil, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, mayroong isang maliit na butil ng pag-asa. Ang pag-asa na kami ni Kenzo ay makakaligtas. Ang pag-asa na kami ay makakahanap ng hustisya. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Kenzo. Humakbang kami papalabas ng emergency exit, papunta sa labas ng paliparan. Sa labas ng mundo na minsan ay inakala kong ligtas. Saan tayo pupunta, Mama? Tanong niya ulit. Napatingin ako sa langit. Ang araw ay mataas na. Ang init ay lumalaganap. Ang aming kinabukasan ay malabo. Walang kasiguraduhan. Ngunit hindi ako susuko. Hindi kami susuko. Kahit saan, anak, sabi ko, basta magkasama tayo at basta ligtas tayo. Ito ang aming bagong buhay. Isang buhay na nagsimula sa isang bulong. Isang bulong na nagligtas sa aming buhay. Isang bulong na nagpabago sa aming mundo. Ang pagtatapat ni Kenzo. Ang kanyang inosenteng salita. Ito ang aming bagong simula. Kabanata 4. Pagtatago at ang nakakatakot na tanawin. Paglabas namin ng paliparan, hinila ko si Kenzo palayo sa mga taxi at sa mga taong nagmamadali. Ang aking isipan ay gulong-gulo pa rin. Ang mga salita ni Kenzo, ang pagtatapat niya, ang mga piraso ng puzzle na nagsama-sama. Lahat ay sumisigaw ng isang malaking panganib. Ngunit, saan kami pupunta? Ano ang unang hakbang? Mama, saan tayo pupunta? Tanong niya ulit. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa akin. Niyakap ko siya. Wala tayong pupuntahan na basta-basta, anak, sabi ko. Kailangan nating maging maingat. Kailangan nating maging matalino. Sa isip ko, may isang lugar lang ang maaari naming puntahan. Isang lugar na kailangan kong makita.
Kailangan kong kumpirmahin ang aming bahay. Hindi ko pwedeng diretsyong umuwi. Masyadong delikado. Kung totoo ang lahat ng sinabi ni Kenzo, kung totoo ang balak ni Kwasi, kung totoo ang mga narinig ko, hindi na ligtas doon. Ngunit kailangan kong makita. Kailangan kong masiguro. Kailangan kong masigurado na hindi lang ito isang masamang panaginip. Sakay tayo ng taxi, anak, sabi ko. Pero hindi tayo uuwi sa bahay natin, malapit lang. Nagtaka siya. Pero hindi na siya nagtanong. Siguro, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. O di kaya, nagtitiwala na lang siya sa akin, sa mama niya. Sumakay kami sa isang lumang taxi. Amoy usok at medyo mabaho. Ngunit hindi ko na inisip iyon. Ang tanging nasa isip ko ay ang aming bahay. Ang aming bahay na, ngayon ko lang napagtanto, ay maaaring maging simula ng aming wakas. Manong, sa may kanto lang po ng Redwood at Maple Street, sabi ko sa driver. Ito ang kanto na malapit sa subdivision namin. Kung doon kami bababa, makikita namin ang bahay namin mula sa malayo, ngunit sapat na ang layo para hindi kami mapansin. Kinakabahan ako. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang isang drum. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang oras. Si Kenzo, tahimik lang sa tabi ko, nakasandal sa aking balikat. Pakiramdam ko, lalong lumalakas ang kaba sa aking dibdib. Nang makarating kami sa kanto, pinababa ko na ang taxi. Salamat po, Manong, sabi ko, habang inaabot ang bayad. Keep the change po. Mabilis kaming lumabas. Naglakad kami ng mabilis, naghanap ng pwedeng pagtaguan. Nakakita ako ng isang maliit na eskinita sa tapat mismo ng aming subdivision. May ilang malalaking puno at sapat na dilim para hindi kami mapansin. Doon kami nagtago. Kami ni Kenzo, nakaupo sa loob ng sasakyan, nakaparking sa isang madilim na sulok ng eskinita. Napakatahimik. Tanging ang tunog lang ng mga insekto sa gabi ang naririnig ko at ang malakas na kabog ng aking puso. Palingalinga ako. Tinitignan ko ang aming bahay. Mula rito, maliit lang ito, ngunit maliwanag pa rin ang mga ilaw sa loob. Parang walang nangyayari. Parang normal lang ang lahat. Ngunit alam kong hindi. Mama, anong ginagawa natin dito? Bulong ni Kenzo, medyo inaantok na. Tinitignan natin ang bahay, anak, sagot ko. Pilit kong ginagawang kalmado ang boses ko. Naghihintay lang tayo. Naghintay kami. Oras, naalala ko, mga 6:00 pa lang yata ng gabi. Ang dilim ay mas lumalalim, ang kaba ko ay mas lumalakas. Ang bawat anino, ang bawat tunog, lahat ay nagpapatalon sa aking puso. Naalala ko ang mga salita ni Kwasi, ang mga salita ni Kenzo. Mamayang gabi, habang tulog tayo. Magaganap ba talaga? Magagawa ba niya iyon? Habang naghihintay, lalong bumabalik sa akin ang mga alaala. Ang mga araw na masaya kami, ang mga tawa ni Kwasi, ang kanyang mga yakap, ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga pangarap para sa aming pamilya. Lahat ng iyon ay tila nagiging abo. Isang malaking kasinungalingan, hindi ko maintindihan. Bakit? Bakit niya gagawin ito? Ano ang nagtulak sa kanya? Pera? May iba ba? Ang mga tanong na iyon ay bumabalot sa aking isip, ngunit walang sagot. Wala akong maintindihan. Niyakap ko si Kenzo. Mahigpit ang kanyang munting katawan. Siya ang pinakamahalaga sa akin. Siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Nagtatago, naghihintay, huminto kami sa kanto. May isang orasan sa dashboard ng taxi. Nakita ko, mga 10:17 na ng gabi. Ang oras ay dahan-dahang gumagapang. Ang pag-asa ko ay dahan-dahang nawawala. Baka naman nagkamali lang ako? Baka naman masyado lang akong nag-iisip? Baka naman safe kami? Ngunit ang tanong ni Kenzo, ang kanyang mga luha, ang kanyang takot, hindi iyon pwedeng maging maling akala. Bigla may napansin ako, isang anino. Sa kabilang kalye, isang itim na van, walang plaka, madilim ang kulay. Huminto ito sa tapat ng aming bahay. Hindi ito ordinaryong kotse. Hindi ito kotse ng kapitbahay. Nakita ko ang takot sa aking mga mata. Bumaba ang dalawang lalaki. Nakasuot sila ng itim na damit. Hindi ko makita ang kanilang mukha dahil sa dilim at dahil sa layo. Ngunit malinaw na malinaw sa akin ang kanilang galaw.
Naglakad sila papunta sa gate ng aming bahay. Nagtaka ako, paano? Paano sila makakapasok? At pagkatapos, nakita ko, kinuha ng isa sa kanila ang isang susi. Hindi lang basta susi, isang duplicate key, isang susi na para bang sila ang may-ari ng bahay. Binuksan nila ang gate, at pagkatapos binuksan nila ang pinto. Sila, gumamit ng susi sa aming bahay. Niyakap ko si Kenzo ng mas mahigpit. Pinitik ko ang kanyang ulo na nakasandal sa akin. Kenzo, anak, gising, bulong ko. Tignan mo. Gising siya, nakita niya rin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Nakita niya. Kami ni Kenzo parehong nakatingin sa aming bahay. Ang aming tahanan. Kung saan kami nagtago ng aming mga pangarap. Kung saan kami nagplano para sa aming kinabukasan. Ngayon, isang lugar na pinasok ng mga estranghero. Ng mga lalaking nakaitim. Hindi ko maintindihan. Bakit? Sino sila? Bakit parang may-ari sila ng mga susi? Ang mga tanong na iyon ay bumabalot sa aking isipan, ngunit wala akong sagot. Tanging ang matinding takot lang ang nararamdaman ko. Mama, sino po sila? Bulong ni Kenzo, ang kanyang boses ay nanginginig. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko alam anak, sabi ko. Pero huwag kang matakot, nandito si Mama, ligtas tayo. Pilit kong pinatatag ang boses ko, kahit nasa loob ko, para na akong yelo. Hindi sila nagtagal sa labas, agad silang pumasok, hindi nila binuksan ang mga ilaw. Tanging ang liwanag lang ng kanilang flashlight ang nakikita ko, kumikislap-kislap sa mga bintana, parang mga anino na gumagalaw sa loob ng aming bahay. Naghintay kami. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat tunog ay nagpapatalon sa aking puso. Ang aking mata ay hindi umaalis sa aming bahay. Umaasa ako. Umaasa akong nagkamali lang kami. Umaasa akong wala lang iyon. Umaasa akong lalabas sila at magiging maayos ang lahat. Ngunit hindi. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimulang may kakaibang amoy. Isang amoy na hindi ko malilimutan. Amoy ng gas. Amoy ng gasolina. Kumirot ang aking ilong. Ang aking lalamunan. Alam ko ang amoy na iyon. Alam kong masama iyon. Alam kong delikado iyon. Mama, amoy? Amoy gasolina, sabi ni Kenzo. Ang kanyang boses ay takot na takot. Oo, anak, amoy gasolina. Ang mga salita ni Kwasi. Kailangan, mukhang aksidente, ang mga salita ni Kenzo. Mamayang gabi, habang tulog tayo, may mangyayaring masama. Lahat ng iyon ay nagdikit-dikit. At ngayon, ang amoy ng gasolina ay ang huling piraso ng puzzle. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa inaakala ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sobrang bilis. Pakiramdam ko, lalabas ito mula sa aking dibdib. Niyakap ko ng mahigpit si Kenzo, itinago ko ang kanyang mukha sa aking balikat. Ayokong makita niya. Ayokong maranasan niya ito, ngunit huli na. Isang ilaw, maliit lang muna, isang kislap, mula sa loob ng bahay. Pagkatapos, isa pa, at isa pa. At pagkatapos, isang malaking pagsabog. Boom! Ang tunog ay nagpatunaw sa aking kaluluwa. Ang init ay ramdam ko kahit sa layo namin. At pagkatapos, ang apoy. Malaki, pulang-pula, nagliliyab, sumasayaw, umaakyat sa mga dingding. Nilalamon ang lahat, ang aming bahay, nagsusunog, sinusunog. Diyos ko, hindi ito totoo, hindi ito pwedeng mangyari. Ang mga kortina, nagsusunog, ang mga bintana, nagpuputukan, ang aming bubong, nilalamon ng apoy, ang init, ramdam ko, ang usok, nagsisimula ng umakyat sa kalangitan. Itim, makapal, amoy sunog, amoy abo, amoy lahat ng alaala, amoy lahat ng pangarap. Niyakap ko si Kenzo, sobrang higpit. Ikinulong ko siya sa aking mga bisig, pilit na pinoprotektahan mula sa nakakatakot na tanawin. Ngunit kahit nakapikit ako, nakikita ko pa rin. Ang apoy na sumusunog sa aming bahay. Ang sakit na makita ang lahat ng pinaghirapan namin. Ang lahat ng pinagsamahan namin. Ang lahat ng alaala. Ngayon, nagiging abo. Nagiging usok. Nagiging wala. Ang mga luha ko ay umagos. Hindi lang luha ng lungkot, luha ng galit, luha ng pagtataksil, luha ng matinding sakit.
Pinagtaksilan niya kami. Gusto niya kaming patayin. Ang aking asawa, ang ama ng aking anak. Hindi ko pwedeng paniwalaan. Ngunit nakikita ko ang katotohanan sa aking mga mata. Ang apoy, ito ang patunay. Ito ang kumpirmasyon. Sa loob ng ilang minuto, ang aming bahay ay naging isang malaking apoy. Ang mga kulay ng apoy ay sumasayaw sa dilim. Pulang-pula, kahel, dilaw, isang nakakatakot na kagandahan. Isang kagandahan na nagtatago ng malalim na kasamaan. Naririnig ko ang mga tunog ng sirena. Mula sa malayo, papalapit. Mga bumbero, ngunit huli na. Huli na ang lahat, wala na silang maililigtas. Ang bahay namin, lahat ng nasa loob, ang aming mga damit, ang aming mga larawan, ang mga laruan ni Kenzo, ang mga regalo, ang mga liham, ang aming mga alaala, lahat ay naging abo, naging abo, naging abo. Pakiramdam ko, nawawala rin ako. Nawawala sa loob ng usok at apoy. Ngunit hindi. Hindi ako pwedeng mawala. Kailangan ko si Kenzo. Kailangan niya ako. Mama, ang bahay natin. Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag na. Niyakap ko lang siya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat ng ito? Paano ko siya poprotektahan mula sa sakit na ito? Ang tanawin ng aming nasusunog na bahay ay nakaukit sa aking isipan. Ito ang magiging gabay ko. Ito ang magiging paalala ko kung bakit ako kailangan maging matapang. Kung bakit ako kailangan lumaban. Para sa aming dalawa. Ang apoy, sumasayaw. Nilalamon ang lahat. At sa gitna ng apoy na iyon, nakita ko ang imahe ni Kwasi. Ang kanyang perpektong ngiti. Ang kanyang mamahaling sweet. Ang kanyang pekeng paalam. Lahat ng iyon ay nagiging abo. Ngunit hindi kami naging abo. Kami ni Kenzo. Ligtas kami. Salamat sa kanyang babala. Salamat sa kanyang inosenteng puso. Kailangan naming lumayo. Ngayon na. Bago may makakita sa amin, bago may makakita sa aming mga luha, bago may makakita sa aming takot, tumayo ako, hinawakan ko ang kamay ni Kenzo. Ang kanyang maliit na kamay, mahigpit pa ring nakakapit sa akin. Halika na anak, sabi ko, kailangan na nating umalis. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Wala kaming bahay, wala kaming damit, wala kaming pera, maliban sa ilang libong piso na nasa wallet ko. Wala kaming plan. Tanging ang isa't isa lang. Kami ni Kenzo. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni Kenzo. Ang bawat hakbang papalayo sa eskinita, papalayo sa nagliliyab naming bahay, ay mabigat. Pero kailangan naming umalis. Ngayon na. Bago may makakita sa amin, bago may makakita sa aming mga mukha, bago may makakita sa aming mga luha, ang mga sirena ay papalapit na. Naririnig ko na ang mga busina ng bumbero. Ang mga ilaw ng ambulansya, ang mga pulis. Lahat sila ay paparating, ngunit huli na. Ang lahat ay tapos na para sa amin. Ang aming dating buhay. Mama, bulong ni Kenzo. Hindi ko na siya tiningnan. Basta hinila ko lang siya. Mabilis kaming naglakad. Papunta sa kung saan. Walang direksyon. Walang patutunguhan. Ang mga kalsada ay madilim. Ngunit may ilang ilaw mula sa mga streetlights. Ang mga bahay ay tahimik. Ang mga tao ay natutulog. Hindi nila alam ang nangyayari sa aming buhay. Ang aming mundo ay gumuho. Ngunit para sa kanila, isa lang itong ordinaryong gabi. Ang init ng apoy ay unti-unting lumalamig sa aking likuran. Ngunit ang sakit sa aking dibdib, ito ay nanatili. Masakit, sobrang sakit. Pakiramdam ko may malaking butas sa aking puso. Ang takot. Ang takot na iyon ay sumisikip sa aking lalamunan. Takot para sa akin. Takot para kay Kenzo. Kung nagawa ni Kwasi ito, ano pa ang kayang niyang gawin? Kung handa siyang gawin ito sa amin, gaano kalayo ang kaya niyang abutin? Mama, ginaupo ako, sabi ni Kenzo. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Nakasuot lang kami ng pangalis. Walang jacket, walang kumot. Walang kahit ano. Niyakap ko siya. Pilit kong pinainit ang kanyang katawan gamit ang aking sarili. Malapit na tayo, anak, sabi ko. Maghahanap tayo ng lugar na pwedeng pahingahan. Ngunit saan?
Wala kaming kamag-anak dito sa Maynila na pwedeng takbuhan. Ang mga kaibigan namin, mga kaibigan din ni Kwasi. Paano kung alam na nila ang nangyari? Paano kung maging kakampi pa sila ni Kwasi? Hindi ako pwedeng magtiwala. Wala akong pwedeng pagkatiwalaan, maliban sa sarili ko at sa aking anak. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok. Ang aking mga paa ay kumikirot. Ang aking ulo ay masakit. Ang aking puso ay durog. Ngunit tiningnan ko si Kenzo. Ang kanyang inosenteng mukha. Ang kanyang pagtitiwala sa akin. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ako pwedeng manghina. Kailangan kong maging matibay para sa kanya. Manong! Taxi! Sigaw ko nang makakita ako ng isa pang taxi na dumadaan. Sana hindi ito katulad ng una. Sana ligtas kami dito. Huminto ang taxi. Sumakay kami. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Hindi ako makasagot. Walang pupuntahan. Walang destinasyon. Ang aming bahay ay abo na. Ang aming buhay ay wala na. Naisip ko, may isang lugar. Isang lugar na malayo. Isang lugar na hindi kami mahahanap. Isang lugar kung saan kami pwedeng magsimula ulit. Sa port area po, Manong, sabi ko. Sa terminal ng barko, papuntang Iloilo. Iloilo, ang probinsya ng aking lola. Ang probinsya kung saan ako lumaki ng ilang taon bilang bata. Malayo, malayo sa Maynila. Malayo kay Kwasi. Malayo sa lahat ng ito. Nagtaka ang driver, siguro dahil sa oras. Hating gabi na, pero hindi na siya nagtanong. Siguro nakita niya ang desperasyon sa aking mukha. Ang biyahe ay tahimik. Si Kenzo ay nakatulog na sa aking balikat. Ang kanyang maliit na hininga ay mainit sa aking leeg. Niyakap ko siya ng mas mahigpit. Siya ang aking lahat. Siya ang aking lakas. Habang bumibiyahe, bumabalik sa akin ang lahat. Ang mukha ni Kwasi. Ang kanyang perpektong ngiti. Ang kanyang pekeng paalam. Ang kanyang kasamaan. Hindi ko pwedeng kalimutan. Hindi ko pwedeng patawarin. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay masakit. Higit pa sa sakit ng apoy. Higit pa sa sakit ng pagkawala. Ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay, ang taong nangako na poprotektahan kayo, ay siya palang may balak na tapusin ang inyong buhay. Ito ang pinakamadilim na katotohanan. Ngunit sa gitna ng lahat ng sakit na iyon, may nag-iisang apoy na patuloy na nagliliyab sa aking puso. Ang aking pagmamahal kay Kenzo. Ito ang dahilan kung bakit ako kailangan magpatuloy. Ito ang dahilan kung bakit ako kailangan lumaban. Nakarating kami sa port area. Ang lugar ay puno pa rin ng buhay kahit hating gabi na. Mga pasaherong naghihintay ng kanilang barko. Mga porter na nagdadala ng mga bagahe. Mga tindahan na bukas pa. Isang bagong mundo. Isang bagong simula. Bumaba kami ng taxi. Ginising ko si Kenzo. Nagising siya. Medyo gulong-gulo pa. Mama, nasaan tayo? Tanong niya. Nasa barko na tayo, anak, sabi ko. Pupunta tayo sa malayo, sa lugar kung saan ligtas tayo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Naglakad kami papunta sa ticketing office. Kailangan kong bumili ng ticket. Ngayon na, walang pag-aalinlangan. Walang pagdadalawang isip. Tiningnan ko ang wallet ko. Ilang libong piso na lang. Sapat kaya ito para sa aming ticket? Sapat kaya ito para sa aming bagong simula? Ang mga tanong na iyon ay bumabalot sa aking isip, ngunit kailangan kong sumugal. 2 ticket po papuntang Iloilo, sabi ko sa babaeng nasa counter. Tiningnan niya ako. Siguro napansin niya ang aking pagkabahala o di kaya ang aking mga luha. Ngunit hindi na siya nagtanong. Inabot ko ang pera. Sapat, tamang-tama lang. Isang one-way ticket. Para sa aming bagong buhay. Nang makasakay kami sa barko, gabi pa rin. Ang hangin ay malamig, ngunit may kasamang amoy ng asin. Ang barko ay malaki. Puno ng tao. Maraming pamilya. Maraming magkasintahan. Maraming nagsisimula ng bagong buhay. Naghanap kami ng pwesto. Sa deck. Kung saan makikita namin ang dagat. Kung saan makikita namin ang mga bituin. Kung saan malayo kami sa lahat ng masama. Niyakap ko si Kenzo. Sinalubong niya ako. Pareho kaming nakatingin sa dagat. Ang mga alon ay malaki. Sumasayaw. Nagdadala ng pag-asa. Nagdadala ng pananampalataya.
Mama, bulong ni Kenzo. Magiging maayos po ba tayo? Hinalikan ko ang kanyang ulo. Oo, anak, sabi ko. Magiging maayos tayo. Basta magkasama tayo. Hindi tayo iiwanan ng Diyos. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Walang kasiguraduhan, walang plano. Ngunit mayroon kaming isa't isa. At iyon ang pinakamahalaga. Ang barko ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahan, palayo sa pier, palayo sa Maynila, palayo sa nakaraan, palayo kay Kwasi, palayo sa apoy. Ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting lumiliit, nagiging malabo, nagiging maliit na tuldok, hanggang sa tuluyan ng nawala. Ang langit ay puno ng bituin, maliwanag, nagniningning, parang mga matang nakamasid sa amin, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng gabay. Ito ang aming bagong simula, isang simula na puno ng takot, puno ng kawalan, ngunit puno rin ng pag-asa. Pag-asa na sa kabila ng lahat, kami ni Kenzo ay makakaligtas. Pag-asa na makakahanap kami ng bagong tahanan. Pag-asa na makakahanap kami ng kapayapaan. Ang bulong ni Kenzo sa paliparan, ito ang nagligtas sa amin. Ang kanyang pagtitiwala, ang kanyang inosenteng puso. Ito ang nagtulak sa amin sa landas na ito. Habang naglalakbay kami sa dagat, hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Kenzo. Ang bawat alon, ang bawat simoy ng hangin. Ito ang magiging testigo sa aming paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pagsubok, ngunit puno rin ng pagmamahal. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lang. At sa kwentong iyon, ang pagtitiwala, ang pagmamahal, at ang pananampalataya ang magiging gabay namin. Hindi kami susuko, hindi kami bibitaw, kami ni Kenzo, magkasama, laban sa lahat. Kabanata 5, ang pagsigaw ng nakaraan at ang pagdating ng tagapagligtas ang apoy. Patuloy itong sumasayaw, lumalamon sa bawat sulok ng aming bahay, ang aking tahanan. Isang lugar na puno ng masasayang alaala, ngayon ay nagiging abo. Kami ni Kenzo, nakatayo sa dilim, nagtatago sa isang eskinita, nakamasid. Pakiramdam ko, pati ang aking kaluluwa ay nasusunog. Ang sakit na makita ang lahat ng pinaghirapan namin nawawala sa isang iglap. Niyakap ko si Kenzo, mahigpit na mahigpit. Pilit kong pinipigilan ang aking mga hikbi. Kailangan kong maging matibay para sa kanya. Ngunit sa loob ko, durog na durog ako. Ang lahat ng pag-asa ko, lahat ng pinaniniwalaan ko, ay tila nawala kasama ng apoy. Ang tanawin ng nagliliyab naming bahay ay tila sumasalamin sa nagliliyab na galit at sakit sa aking puso. Sa gitna ng aking matinding pagkabigla at lungkot, biglang naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking lumang cellphone sa aking bulsa. Isang text message. Sino kaya ang magte-text sa akin sa ganitong oras? Sa ganitong sitwasyon, nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang telepono. Ang liwanag ng screen ay tila nakasisilaw sa dilim. At nang makita ko ang pangalan ng nag-text, lalo akong kinilabutan. Si Kwasi. Ang mensahe niya, "Mahal ko, kararating ko lang. Sana'y mahimbing ang tulog niyo ni Kenzo. Mahal ko kayong dalawa. See you soon." Biglang umakyat ang aking dugo, puno ng galit, puno ng pagkasuklam. Anong kapal ng mukha niya? Anong kabaliwan ito? Ang kanyang mensahe ay puno ng pagpapaimbabaw. Isang mapanlinlang na paalala ng kanyang perpektong pagganap. Ang kanyang mga salita ay parang balaraw na tumusok sa aking puso. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-aalala, lahat ay kasinungalingan, lahat ay laro. Nagulantang ako, hindi ko na maintindihan ang lahat ng nangyayari, ang pagtataksil niya, ang kanyang plano, ang kanyang kasamaan. Ito ay lumagpas sa aking pag-unawa. Pero alam kong hindi na ito tungkol sa akin lang. May balak siyang mas malalim, mas masama. Bigla, parang kidlat na tumama sa aking isipan ang mga alaala ng aking ama. Si Papa Langston, ang aking ama, bago siya pumanaw ay isang matalino at mapagmahal na tao. Laging siyang handa para sa lahat ng posibleng mangyari. Naaalala ko ang huling pagkakataon na nag-usap kami ng masinsinan. Mga 1 taon na yata bago siya pumanaw. May inabot siya sa akin, isang maliit na business card. Nakasulat doon ang pangalan, Atari Zunara Okafor.
at isang numero ng telepono. Anak, sabi niya noon. Ang kanyang boses ay mahina na, ngunit puno ng bigat. Kung may mangyari sa akin o kung may araw na kailangan mo ng tulong, lalo na kung pakiramdam mo ay mag-isa ka na, hanapin mo ang taong ito. Nagtaka ako noon. Bakit po, Papa? Bakit kailangan ko siyang hanapin? Ngumiti lang siya, isang malungkot na ngiti. May mga bagay na hindi mo pa naiintindihan, anak. Pero maniwala ka sa akin. Mapagkakatiwalaan mo siya. Siya ang magiging gabay mo sa tamang panahon. Hindi ko noon naintindihan. Pinagsawalang bahala ko lang. Nasa drawer lang yon ng aking kwarto. Ngunit ngayon, sa gitna ng apoy, sa gitna ng kawalan, at sa gitna ng mensahe ng demonyo, parang sumigaw ang aking ama sa akin mula sa nakaraan. Hanapin mo siya, anak, si Atiner Zunara Okafor. Ang pangalang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Siya na lang ang pag-asa ko. Siya na lang ang pwedeng makatulong sa amin. Si Atiner Zunara Okafor. Nanginginig ang aking mga kamay habang dinidayal ko ang numero. Nagdarasal ako na sumagot siya. Nagdarasal ako na totoo ang lahat ng sinabi ng aking ama. 1 ring, 2 ring, 3 ring. Ang bawat ring ay parang isang pintuan na bumubukas o sumasara. Sa ika-4 na ring, sumagot ang isang boses. Isang babaeng boses, kalmado, matibay. Hello? Sino ito? Nagsimulang umagos ang aking mga luha. Ang lalamunan ko ay tila may bara. Hindi ako makapagsalita. Hello? May tao ba diyan? Muling tanong ng boses. Ate Okafor? Pilit kong sinabi, ang boses ko ay basag na basag. Ako po si Ira. Ira Lim. Anak po ako ni Langston Lim. Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, ang kanyang boses ay naging mas malumanay. Ira? Ikaw ba talaga iyan, Ija? Nasaan ka? Ano ang nangyayari? Hindi ko na napigilan, umiyak ako. Malakas. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng galit ay bumulwak. Habang hawak ko si Kenzo, habang nakatitig sa nasusunog naming bahay, nagsimula akong magkwento, ang lahat. Mula sa bulong ni Kenzo sa paliparan hanggang sa nakakatakot na tanawin sa aming bahay. Lahat, pinakinggan niya ako, tahimik lang. At sa bawat salita ko, pakiramdam ko, unti-unting lumalabas ang bigat sa aking dibdib. Sa gitna ng apoy at tabo, may isang bagong apoy na nagliliyab sa aking puso. Ang apoy ng pag-asa. Ang pag-asa na hindi pa tapos ang lahat. Ang tagapagligtas. Ang taong ipinadala ng aking ama. Ang aking munting pag-asa sa gitna ng dilim. Kabanata Chakan. Ang pagtago para sa ebidensya at ang bagong babala. Nang matapos ko ang aking kwento, tila may mahabang buntong hininga sa kabilang linya. Ira, Ija, sabi ni Atty. Zunara, ang kanyang boses ay seryoso. Kailangan mo akong paniwalaan. Ang papa mo, alam niya ang tungkol kay Kwasi. Naghanda siya para sa ganitong araw. Nagulat ako. Alam niya? Si Papa? Alam niya ang tungkol sa kasamaan ni Kwasi? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Halika na kayo ni Kenzo sa opisina ko ngayon din, patuloy niya. Huwag na kayong magtanong, ipaliwanag ko ang lahat doon. Sinunod ko siya. Sumakay ulit kami ng taxi papunta sa opisina ni Atty. Zunara. Nasa Makati ito sa isang matataas na gusali. Kahit hating gabi na, maliwanag pa rin ang syudad. Ngunit sa aking paningin, ang lahat ay malabo. Ang tanging nakikita ko ay ang apoy. Nang makarating kami, salubong agad kami ni Ate Zunara. Siya ay isang babaeng may edad na, mga 50 anyos. May puti na ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay matalim, ngunit may pagmamahal. Niyakap niya ako. Niyakap din niya si Kenzo. Pakiramdam ko, ligtas kami sa kanyang mga bisig. Sa loob ng kanyang opisina, na tahimik at maaliwalas, nagsimula siyang magkwento. Ito pala ay isang mahabang kwento at malalim. Ira, Ija, sabi niya, habang nakaupo kami sa kanyang malaking lamesa. Ang papa mo, bago siya pumanaw, may hinala na siya kay Kwasi. Hindi siya kampante sa kanya. Bakit po? Tanong ko. Dahil sa negosyo ni Kwasi, sagot niya. May mga naririnig na ang papa mo. Kaya umupa siya ng pribadong investigador
para imbestigahan si Kwasi, para masiguro ang inyong kaligtasan. Nagulat ako, ang aking ama. Nag-iisip siya ng ganoon, nagplano siya ng ganoon, naghanda siya para sa amin. At ang natuklasan ng investigador, patuloy ni Atty. Zunara, ay napakasama, Ira. Si Kwasi, may malaking utang siya sa sugal. Milyon-milyong piso. Milyon-milyong piso. Ang aking panga ay bumaba. Utang sa sugal. Kaya pala siya nagkaroon ng ganong balak. Hindi lang basta utang sa sugal, Ira, paliwanag niya. Utang sa mga sindikato. Sa mga taong kayang gawin ang lahat para lang makasingil. Niyakap ko ng mahigpit si Kenzo, ang sindikato, ang apoy. Ang mga lalaking nakaitim, lahat ng iyon ay nagsimulang maging malinaw. Ang papa mo, pinagplanuhan na ito, sabi ni Atty. Zunara. Alam niya na maaaring dumating ang araw na ito, kaya pinahanda niya ako. May iniwan siyang mga dokumento, mga kontak, lahat para makatulong sa inyo. Pero, ano po ang gagawin namin ngayon? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan natin ng ebidensya, Ira, para mapatunayan ang lahat. Kailangan natin ng sapat na ebidensya para maipakulong si Kwasi at para masiguro ang inyong kaligtasan. Saan po kami kukuha ng ebidensya? Sa bahay niyo, sagot niya. Ang investigador ng papa mo may impormasyon tungkol sa isang safe sa opisina ni Kwasi sa bahay. Doon niya nilalagay ang lahat ng kanyang importanteng papeles, pati na rin ang kanyang mga talaan ng utang. Ang aming bahay, ang nasunog naming bahay. Balik kami doon, delikado, ngunit kailangan namin ang ebidensya, kailangan namin ang hustisya. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng panahon, sabi niya. Kailangan nating bumalik doon, ngayon na, bago may makakita sa atin, bago may makakita sa bahay, bago may makakita sa safe. Kahit takot na takot ako, naramdaman ko ang determinasyon sa kanyang boses at ang katotohanan na kailangan naming gawin ito. Kaya bumalik kami ni Atty. Zunara at si Kenzo sa aming nasusunog na bahay. Ang amoy ng usok ay mas matindi na. Ang amoy ng abo, ang amoy ng nawasak. Nagpark kami sa isang mas madilim na lugar sa kabilang kanto. Nilapitan namin ang bahay. Ang harap ng bahay ay itim na itim. Ang mga bintana ay basag. Ang bubong ay gumuho. Si Atty. Zunara may dala siyang flashlight. Dito tayo dadaan sa likod, bulong niya. Doon daw ang pinakamadaling pasukin. Pumasok kami sa likod ng bahay. Ang init ay ramdam pa rin. Ang mga debris ay nakakalat sa sahig. Ang lahat ay wasak. Nagtungo kami sa opisina ni Kwasi. Ang lahat ay sunog. Ngunit ang safe ay nasa isang sulok. Nakatago sa ilalim ng isang sementadong cabinet. May ilang usok na lumalabas dito, ngunit buo pa rin. Ito yan, bulong ni Atty. Zunara. Alam niya ang kombinasyon. Ibinigay din pala ng papa ko sa kanya. Ang lahat ay pinagplanuhan ng aking ama. Ang lahat. Binuksan niya ang safe. Sa loob, may ilang papeles, isang notebook, at isang lumang cellphone, at isang bunton ng pera. Siguro, mga ilang libong piso. Ito ang kailangan natin, sabi ni Atty. Zunara habang kinukuha ang notebook. Ito ang talaan ng mga utang ni Kwasi, detalye ng detalye. Nang makalabas kami ng bahay at palabas na sa eskinita, bigla may tunog. Mga tunog ng sasakyan. Paparating. Isang itim na van. Walang plaka. Parehong van na nakita ko kanina. Bumalik sila, ang dalawang lalaking, nakaitim, upang tingnan kung tapos na ang kanilang trabaho. Nagmadali kami. Pilit naming tinatago ang sarili namin. Pero nakita kami. Huli kayo, sigaw ng isa sa kanila. Sino kayo? Nanginig ako, nataranta. Wala akong maisip, wala akong magawa. Ngunit si Atty. Zunara, bigla siyang sumigaw. Hoy! Anong ginagawa ninyo dyan? Malakas ang kanyang boses at puno ng galit, parang isang tigre. Nagulat ang dalawang lalaki. Napatingin sila kay Atty. Zunara. Ito ang nagbigay sa amin ng pagkakataon. Takbo, Ira! Takbo! Sigaw niya. Hinila ko si Kenzo. Tumakbo kami. Tumakbo kami ng napakabilis. Palayo sa bahay. Palayo sa mga lalaking nakaitim. Palayo sa apoy.
Ang aming pagtakbo ay puno ng takot, ngunit puno rin ng pag-asa. Ang notebook, ang ebidensya, ang simula ng aming laban. Hindi kami lumingon, hindi kami huminto, tumakbo lang kami, palayo sa lahat ng masama at papalapit sa bagong pag-asa. Sa tulong ni Atiran Zunara, alam kong hindi kami mag-iisa. Hindi na kami mag-iisa. Kabanata 7. Laging nakatago ang balak at ang pagtatapat ng mga gumawa ng krimen. Sa opisina ni Atiran Zunara, tahimik at maaliwalas. Tila kinalimutan namin sandali ang lahat ng aming pinagdaanan. Ngunit ang mga dokumento na nasa aming harapan, ang notebook at ang lumang cellphone ay nagsilbing matinding paalala ng katotohanan. Ang bawat piraso ay bumubuo ng isang nakakapanindig balahibong kwento. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinisimula naming suriin ang notebook. Hindi lang ito basta notebook. Ito ang talaan ng buhay at kamatayan. Ang bawat pahina, ang bawat sulat kamay ni Kwasi ay puno ng kasamaan. Detalye ng mga utang niya sa sugal. Milyon-milyong piso. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawa iyon nang walang kaalam-alam. Kung paano niya naitago ang ganitong kalaking problema sa amin. Dito, sabi ni Atiran Zunara, habang itinuturo ang isang particular na entry. Ang huling solusyon na ito, Ira, ang iyong pagkamatay at ni Kenzo para makuha ang insurance. Ang aking hininga ay tila huminto. Ang pagkamatay ko, ang pagkamatay ni Kenzo. Natural, yan ang plan niya, upang makakuha ng pera. Pera na nakuha sa aming dugo. Ang life insurance mo, Ira, patuloy niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit seryoso. Hindi lang basta triniple. Ginawa niyang benepisyaryo si Kwasi. At ang halaga, umabot sa 140 milyong piso. Oo, tama ang narinig mo. Mahigit 100 milyong piso. 140 milyong piso. Ang aking mundo ay umikot. Para sa ganoong kalaking pera, handa siyang gawin ang lahat, handang niyang patayin ang sarili niyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang anak. Bumalik sa aking isip ang mensahe niya. Mahal ko, kararating ko lang, sana'y mahimbing ang tulog niyo ni Kenzo. Mahal ko kayong dalawa. See you soon. Isang nakakadiring pagpapaimbabaw, isang kasinungalingan na lumason sa aking puso. Pagkatapos, kinuha namin ang lumang cellphone. May ilang text message doon. Mga mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ngunit malinaw ang bawat salita. Tapos na ang trabaho, boss? Wala nang makakakita sa kanila. Ligtas ka na sa utang. Malamang aksidente lang ang tingin ng lahat. At ang mga sagot ni Kwasi. Siguraduhin nyo, walang matitira. Kayong bahala, malinis ang trabaho. Huwag kayong mag-alala sa bayad, sigurado yan. Ang kanyang mga salita. Ang kanyang utos. Kumpirmasyon na hindi lang ako ang target, pati si Kenzo, ang kanyang sariling anak. Walang matitira. Walang makakakita. Ang bawat mensahe ay isang suntok sa aking dibdib. Puno siya ng kasamaan. Bulong ko. Ang boses ko ay halos hindi marinig. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawa sa amin? Inabot ni Atiran Zunara ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang aking balikat. Ira, Ija, ang mga taong may malaking utang, lalo na sa sugal at sa mga sindikato, ay kayang gawin ang lahat. Nawawala sa kanila ang kanilang pagkatao. Ang tanging nakikita na lang nila ay ang solusyon sa kanilang problema. At sa kaso ni Kwasi, kayo ang solusyon niya. Ang sakit. Ang sakit na malaman na para sa kanya, kami ay hindi niya mahal. Kami ay hindi niya pamilya. Kami ay problema. Pero, paano natin sila mapapatunayan na siya ang nag-utos? Tanong ko. Ang mga lalaking nagtangkang patayin kami. Sila ang kailangan natin. Ngumiti si Atiran Zunara. Isang ngiti na puno ng pananampalataya. Naalala mo ang mga lalaking nakaitim sa bahay? Ang mga nagtangkang hulihin tayo? Kausap ko na sila, Ira. Nagulat ako. Kausap mo na sila? Kailan? Paano? Hindi ko na kailangan ng bagong investigador, Ira, paliwanag niya. Ang investigador ng papa mo may mga kontak na. May impormasyon na siya sa mga taong iyon. Mga low level lang sila, mga tauhan lang ni Kwasi. At tulad ng karamihan sa mga taong nasa ganoong sitwasyon, madali silang kausapin.
lalo na kung ang kapalit ay mas mababang parusa o proteksyon. Pinakinggan nila ako, patuloy niya. Alam nilang nasa malaking gulo sila, lalo na't may buhay silang kinuha at tinangkang patayin ang inosenteng bata. At hindi rin sila kasing loyal kay Kwasi kaysa sa iniisip mo. Pera lang ang usapan sa kanila. At kung mas malaki ang pwedeng ibigay ng kabilang panig, o kung mas ligtas sila, mas madali silang kausapin. Ang mga gumawa ng krimen, sila pala ang susi sa aming kaligtasan. Sila ang magpapatunay sa kasamaan ni Kwasi. At nag-cooperate na sila, sabi ni Atty. Zunara. Nagbigay na sila ng kanilang salaysay, lahat ng ebidensya, kung paano sila inutusan ni Kwasi, kung gaano kalaki ang binayaran niya, at kung paano niya sinigurado na walang matitira sa loob ng bahay. Pati na rin ang kanyang mga banta sa kanila kung hindi nila gagawin ng maayos ang trabaho. Naramdaman ko ang isang malalim na ginhawa. Hindi lang ito tungkol sa ebidensya mula sa safe. Ito ay tungkol sa mga taong gumawa ng krimen. Sila mismo ang magpapatunay. Ang kanilang testimonya ay mas mabigat kaysa sa anuman. Ang lahat ng ebidensya, ang notebook, ang cellphone, ang testimonya ng mga gumawa ng krimen, lahat ay nagtuturo sa isang tao, si Kwasi. Hindi na ito basta hinala, hindi na ito basta pakiramdam, ito ay katotohanan. Isang katotohanan na masakit, oo, ngunit kailangan para sa hustisya, kailangan para sa aming kaligtasan, kailangan para sa aming bagong simula. Handa na tayo, Ira, sabi ni Atty. Zunara, ang kanyang mga mata ay matalim. Haharapin natin si Kwasi, at sa pagkakataong ito, wala na siyang kawala. Ang pagtataksil, ang kasamaan, ang balak, lahat ay nabunyag na. At ngayon, handa na kaming lumaban. Handa na kaming ipakita sa kanya na hindi kami basta-basta, hindi kami bibitaw, hindi kami magpapatalo. Kabanata 8, ang paghaharap sa liwasan at ang pagtatapat, ang susunod na araw, tila bagong simula, bagong pag-asa, ngunit may malalim pa ring kaba sa aking dibdib. Haharapin namin si Kwasi, ang lalaking nagtangkang patayin kami. Inayos ni Atty. Zunara ang lahat, isang pulong, isang paghaharap kunwari. Sa isang pampublikong liwasan sa syudad, ang parke ay Centennial Park, puno ng tao, mga pamilyang nagpipiknik, mga bata na naglalaro, mga nagjo-jogging. Isang normal na araw, ngunit para sa akin, hindi ito normal. Ito ang araw ng aming katotohanan. Kasama namin si Detective Torres, isang matangkad at seryosong pulis. Mayroon din siyang ilang kasamang pulis na nakasuot ng pangkaraniwang damit. Nakakalat sila sa paligid, hindi halata, ngunit handa. Si Kenzo, inihanda na siya ni Atty. Zunara. Ipinadala siya sa isang pinsan ni Atty. Zunara sa isang ligtas na lugar. Hindi siya pwedeng masangkot sa gulo na ito. Nakatayo ako sa ilalim ng isang malaking puno, malapit sa fountain. Ang init ng araw ay ramdam sa aking balat. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng sariwang damo at bulaklak. Ngunit sa aking ilong, tanging amoy ng takot at paghihiganti ang nararamdaman ko. Kalma lang, Ira, bulong ni Atty. Zunara sa akin habang hinawakan niya ang aking kamay. Nasa atin ang lahat ng ebidensya, wala siyang kawala. Ngunit hindi madali. Si Kwasi, ang taong pinakasalan ko, ang ama ng aking anak. Hindi ako makapaniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating siya. Si Kwasi, naglakad siya papalapit sa amin. Ang kanyang suit, kulay abo. Perpekto pa rin. Ang kanyang ngiti. Ang parehong ngiti na nagpabulag sa akin ng matagal. Ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay tila ngiti ng demonyo. Ira, mahal ko, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at kunwaring pag-aalala. Anong nangyari? Bakit kayo nandito? Narinig ko ang tungkol sa bahay. Nasunog daw. Bakit hindi kayo umuwi? Bakit hindi kayo tumawag sa akin? Ang kanyang mga salita, puno ng kasinungalingan, puno ng pagpapaimbabaw. Nais kong sumigaw. Nais kong sabihin sa kanya ang lahat ng alam ko. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Nasaan ka, Kwasi? Tanong ko, pilit na pinatatag ang boses ko. Bakit hindi ka umuwi? Kakarating ko lang, mahal, sagot niya.
May flight ako, alam mo naman, business trip. Alam kong mahirap para sa'yo. Pero, hindi ko naman alam na masusunog ang bahay. Paano nangyari iyon? Tumingin si Ate Zunara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay matalim. Huwag kang magpanggap, Mr. Lim, sabi niya. Alam na namin ang lahat. Nagtaka si Kwasi. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. Ano ang sinasabi mo? Alam na namin ang tungkol sa iyong mga utang, patuloy ni Atener Zunara. Alam na namin ang tungkol sa iyong balak, ang balak mong patayin si Ira at Kenzo para makuha ang 140 milyong piso na insurance. Biglang nagbago ang mukha ni Kwasi. Ang kanyang balat ay naging puting-puti. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Nawala ang kanyang perpektong pagganap. Nakita ko ang kanyang totoong mukha, ang mukha ng isang demonyo. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, sigaw niya. Kalokohan yan, ginawa ni Ira ang lahat ng ito, siya ang may pakana. May ebidensya kami, Mr. Lim, sabi ni Atener Zunara. Ang iyong notebook, ang iyong cellphone, ang mga testimonya ng mga taong inutusan mong gawin ang krimen, lahat ay nagtuturo sa iyo. Sa sandaling iyon, parang may sumabog sa loob ni Kwasi. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. Ang kanyang galit ay lumabas. Lahat. Oo, sigaw niya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kasamaan. Oo, ako ang may balak. Akala nyo, hindi ko malalaman? Ang mga utang na iyon. Milyon-milyon. Kailangan kong gawin iyon. Kayong dalawa ni Kenzo. Kayo ang hadlang sa aking buhay. Kayong dalawa ang dahilan kung bakit ako naghihirap. Hindi ko kayo mahal, wala akong pakialam sa inyo. Kung hindi kayo nawala, hindi ako makakabangon. Ang kanyang mga salita, tumagos sa aking kaluluwa. Ang kanyang galit, ang kanyang pagkamuhi, ang kanyang kasamaan. Ito ang totoo niyang pagkatao. At ikaw, Ira, sigaw niya habang tinuturo ako. Akala mo, ligtas ka na. Hindi pa tapos ang laban. Hindi ako susuko. Wala kang alam sa kung gaano kalalim ang aking koneksyon. Hindi ka pwedeng manalo. Hinding-hindi. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paggalaw. Ang mga pulis na nakasuot ng pangkaraniwang damit ay lumapit. Si Detective Torres ay lumapit kay Kwasi. Kwasi Lim, sa kapangyarihan ng batas, ikaw ay inarestado sa kasong arson at attempted murder, sabi ni Detective Torres habang kinukuha ang kanyang posas. May karapatan kang manahimik. Anumang sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa iyo sa hukuman. May karapatan kang kumuha ng abogado. Kung wala kang kakayahang kumuha ng abogado, bibigyan ka ng gobyerno ng isa. Nanlaban si Kwasi. Nagpumiglas. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Hindi niyo alam kung sino ako. Ngunit huli na. Ang mga pulis ay mabilis. Pinigilan nila siya, pinusasan, at dinala papalayo. Habang dinadala siya papalayo, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi, puno ng banta. Niyakap ako ni Atener Zunara. Mahigpit. Ang lahat ng kaba ko ay unti-unting nawala, napalitan ng pagod, ng ginhawa, ng sakit. Tapos na, Ira, bulong niya. Ligtas na kayo. Pero alam kong hindi pa tapos. Ito ay simula pa lang ng mahabang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na kami mag-iisa. Mayroon kaming ebidensya. Mayroon kaming mga kaalyado. At higit sa lahat, mayroon kaming isa't isa, kami ni Kenzo, at ang aming pag-asa. Kabanata 9, ang hustisya at ang mga unang hakbang ng muling pagsilang. Nang matapos ang paghaharap sa liwasan, naramdaman ko ang isang malaking pagod. Ngunit kasama ng pagod na iyon, mayroong isang malalim na ginhawa. Si Kwasi ay inaresto. Ang kanyang kasamaan ay nabunyag. Hindi na siya makakapanakit pa. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pagsubok, mga pagdinig sa korte, mga salaysay, ang pagharap sa mga katotohanan na pilit kong kinalimutan. Ang sakit ng pagtataksil ay sariwa pa rin. Ngunit sa bawat hakbang, kasama ko si Ate Zunara. Siya ang aking gabay. Siya ang aking lakas. Nang makumpleto ang lahat ng ebidensya,
mula sa notebook ni Kwasi, sa kanyang mga text message, at sa mga testimonya ng mga lalaking inutusan niya, naging malinaw ang lahat. Walang pag-aalinlangan, walang kawala si Kwasi. Si Kwasi ay napatunayang nagkasala sa maraming kaso, attempted murder, arson o panununog, at insurance fraud o pandaraya sa insurance. Ang kanyang sentensya? Matagal na pagkakakulong, matagal na panahon sa likod ng rehas, kung saan hindi na niya kayang saktan pa ang kahit sino, lalo na kami ni Kenzo. Nang marinig ko ang hatol, parang may malaking bato na inalis sa aking dibdib. Huminga ako ng malalim. Ang laban ay tapos na. Ang aming bangungot ay nagwakas na. Ngunit hindi ibig sabihin na biglang naging maayos ang lahat. Ang mga sugat ay malalim. Ang sakit ay nanatili. Ang alaala ng apoy, ng pagtataksil, ng mga salita ni Kwasi ay nakaukit pa rin sa aking isipan. Kami ni Kenzo, nagsimula kaming maghilom. Dahan-dahan, unti-unti. Kailangan namin ng oras, kailangan namin ng kapayapaan. Sa mga unang linggo, nanatili kami sa bahay ni Ate Zunara. Naging tahanan namin iyon. Para sa akin at kay Kenzo, siya ay naging higit pa sa isang abogado. Siya ay naging isang kaibigan, isang malapit na kaibigan, isang ina, isang tagaprotekta. Ira, Ija, sabi niya sa akin isang araw, habang umiinom kami ng kape. Alam kong mahirap, pero kailangan mong magpatuloy. Kailangan mong maging malakas para kay Kenzo. At para sa sarili mo. Alam kong tama siya. Kailangan kong bumangon. Kailangan kong lumaban. Hindi lang para sa hustisya, kundi para sa aming kinabukasan. Ang unang hakbang ko, kailangan kong makahanap ng trabaho. Kailangan naming magkaroon ng sarili naming buhay. Sa tulong ni Ate Zunara, nakakita ako ng trabaho. Hindi ito trabahong malaki ang kita, ngunit ito ay makabuluhan. Nagtrabaho ako sa isang organisasyon na tumutulong sa mga biktima ng domestic violence. Mga babaeng katulad ko. Mga babaeng dumaan sa matinding sakit at pagtataksil. Doon, nakita ko ang aking sarili sa kanilang mga mata, ang kanilang sakit, ang kanilang takot, ngunit nakita ko rin ang kanilang lakas, ang kanilang pag-asa. Sa pagtulong ko sa kanila, unti-unti kong natutulungan din ang sarili ko. Nagsimula akong magkwento ng aking karanasan. Hindi na ako natakot. Hindi na ako nahiya. Ang aking kwento ay naging inspirasyon sa kanila. At ang kanilang kwento naging inspirasyon ko. Sa loob ng ilang taon, nagpatuloy ako sa pagtatrabaho doon. Nag-aral din ako ulit. Hindi ko inakala na sa edad kong iyon, mag-aaral pa ako. Ngunit may isang apoy na nagliliyab sa aking puso, ang apoy ng pangarap. Ang pangarap na makatulong pa sa mas maraming tao. Ang pangarap na makamit ang hustisya. Naging abogado ako. Oo, mula sa pagiging isang biktima, naging isang tagapagtanggol. Sa tulong at gabay ni Ate Zunara, natapos ko ang aking pag-aaral. Hindi madali, maraming pagsubok, maraming gabi na kulang sa tulog. Ngunit sa bawat pagod, iniisip ko si Kenzo. Iniisip ko ang lahat ng pinagdaanan namin at iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas. Si Ate Zunara. Ang kanyang suporta ay walang katapusan. Siya ang aking mentor, ang aking kaibigan, ang aking pamilya. Ira, Ija, sabi niya, nang matapos ko ang bar exam. Ipinagmamalaki ko ang ginawa mo. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng mga babaeng tulad mo. Ngumiti ako. Isang ngiti na puno ng pasasalamat. Isang ngiti na puno ng tagumpay. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng hirap, nagbunga. Si Kenzo, siya ang aking inspirasyon. Siya ang dahilan kung bakit ako bumangon. Siya ang dahilan kung bakit ako lumaban. At ngayon, siya ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Ang hustisya ay natupad. Ngunit ang paghilom ay patuloy. Ang pagbangon ay patuloy. At ang pagmamahal, ito ang magiging gabay namin sa aming bagong buhay. Kabanata 1. Isang bagong buhay, mga aral ng kaligtasan at pag-asa. 5 taon na ang lumipas. 5 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat. 5 taon na ang nakalipas mula nang huling makita namin si Kwasi, na nakaposas, papalayo sa amin. Ang mga alaala ay naroon pa rin. Oo. Ngunit ngayon, hindi na ito ang nagtatakda sa aming buhay. Kami ni Kenzo, nakatira kami sa isang bagong bahay.
Hindi ito kasing laki ng dating bahay namin, ngunit ito ay puno ng pagmamahal, puno ng kapayapaan, puno ng pag-asa. Mayroon kaming sarili naming munting hardin sa likod. May mga bulaklak, may mga gulay. Simpleng buhay, pero masaya. Masaya kami. Si Kenzo, ngayon ay 11 taong gulang na. Isang malaking binata na. Hindi na siya ang maliit na bata na takot sa paliparan. Ngayon, siya ay matatag. Malakas. May sarili siyang pangarap. May sarili siyang mga kaibigan. Naglalaro siya ng basketball. Mahilig siyang magbasa ng mga libro. Matalino siya. At higit sa lahat, siya ay mabuting anak. Minsan, nag-uusap kami tungkol sa nakaraan. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya nagtatago ng kanyang emosyon. Mama, sabi niya sa akin isang araw, salamat po at pinaniwalaan mo ako. Kung hindi, wala na po siguro tayo ngayon. Niyakap ko siya. Salamat din sa iyo, anak, sabi ko. Salamat at nagtiwala ka sa akin. Tayong dalawa ang lumaban. Tayong dalawa ang nagtagumpay. Ako, bilang isang abogado, nakakahanap ako ng tunay na kahulugan sa aking trabaho. Pagtulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Pagtulong sa mga taong kailangan ng boses. Pagtulong sa mga taong nawalan ng pag-asa. Hindi ito trabaho lang. Ito ay misyon. Ito ay calling. Nagkaroon din ako ng mga bagong kaibigan. Mga tunay na kaibigan. Mga taong nagmamahal sa akin kung sino ako. Hindi dahil sa kung sino ako noon o sa nakaraan ko. Mga taong nagtitiwala sa akin. Natuto akong magtiwala ulit. Hindi na ako bulag. Hindi na ako naive. Maraming aral ang itinuro sa akin ng nakaraan. Ang mundo ay puno ng kasamaan, oo. Ngunit puno rin ito ng kabutihan, ng pagmamahal, ng pag-asa. Kailangan lang nating piliin kung ano ang ating paniniwalaan. Ang buhay namin ay simple, tahimik. Walang masyadong ingay, walang masyadong drama. Hindi na kami naghahangad ng marangyang buhay. Ang mahalaga ay ang aming kapayapaan, ang aming kaligtasan, at ang aming pagmamahal sa isa't isa. Minsan, sa gabi, habang nag-iisa ako, bumabalik pa rin ang mga alaala. Ang apoy, ang mga salita ni Kwasi, ang sakit. Ngunit hindi na ito ang nagpapalamig sa aking dugo. Ito ay nagpapaalala lang. Nagpapaalala kung gaano kami kalakas, kung gaano kami katatag, kung gaano kalaki ang aming pag-asa. Ang kaligtasan, ito ay hindi lang basta pagtakas sa panganib. Ito ay ang kakayahang bumangon, ang kakayahang muling isilang, ang kakayahang makahanap ng kaligayahan, kahit na dumaan sa matinding pagsubok. Kami ni Kenzo, patuloy kaming naglalakbay. Magkasama, hawak kamay, sa bawat hakbang, mayroong pag-asa, mayroong pagmamahal, mayroong pananampalataya. Ang aming kwento. Ito ay kwento ng kaligtasan, kwento ng pag-asa, kwento ng pagmamahal ng isang ina at anak. At ito ay kwento na nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong liwanag na laging naghihintay. Ngayon habang nakaupo ako sa munting balkonahe ng aming bagong tahanan, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa abot tanaw, bumabalik ang lahat ng alaala. Hindi na ito masakit, hindi na ito puno ng takot. Ngayon ito ay puno ng pasasalamat. Pasasalamat na nakaraos kami. Pasasalamat na narito kami. 5 taon na ang lumipas. Mahabang panahon iyon. Ngunit ang bawat araw ay isang paalala ng aming pinagdaanan at kung paano kami nakabangon. Ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon para magpatuloy. At ang bawat gabi, isang pagkakataon para magpasalamat. Si Kenzo, ang aking munting anghel. Siya, na ngayon ay isang binatilyo na, ang patunay na ang pag-asa ay laging naroon. Ang kanyang pagtawa, ang kanyang mga kwento sa eskwela, ang kanyang mga pangarap, lahat ng iyon ay musika sa aking pandinig. Hindi na siya nagtatago sa anino ng nakaraan. Matatag na siya, malakas, at puno ng pagmamahal. Ang kanyang munting bulong sa paliparan ay hindi lang basta babala. Ito pala ay simula ng aming muling pagsilang. Ang simula ng isang bagong buhay na mas totoo, mas makabuluhan. Ako,
na minsan ay bulag sa katotohanan, ngayon ay nakakakita na ng malinaw. Ang mga aral ng nakaraan ay nakaukit sa aking puso. Natuto akong magtiwala, ngunit hindi na ng basta-basta. Natuto akong makinig, hindi lang sa mga salita, kundi sa mga kutob. Natuto akong lumaban, hindi lang para sa hustisya, kundi para sa kaligtasan ng aking pamilya. Ang buhay ay hindi perpekto. May mga araw na mahirap. May mga gabi na puno ng pag-iisip. Ngunit sa bawat hamon, mayroong laging kasamang lakas. Laging may kasamang pag-asa. Laging may kasamang gabay. Si Attorney Zunara, siya ay higit pa sa isang abogado. Siya ay naging isang pamilya. Ang kanyang gabay, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pananampalataya sa amin ay nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Ang kanyang mga salita ng karunungan ay laging nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Ang mga sugat ay naghilom. Ang mga alaala ay naroon pa rin, oo. Ngunit ngayon, hindi na ito ang nagpapalamig sa aking dugo. Ito ay nagpapaalala lang. Nagpapaalala kung gaano kami kalakas. Nagpapaalala na sa gitna ng dilim, mayroong laging liwanag, ang tunay na kahulugan ng kaligtasan. Ito ay hindi lang basta pagtakas sa panganib. Higit pa rito, ito ay ang kakayahang bumangon mula sa abo. Ito ay ang kakayahang muling isilang. Ito ay ang kakayahang makahanap ng kapayapaan sa gitna ng gulo. At higit sa lahat, ito ay ang kakayahang muling magmahal, muling magtiwala, at muling mangarap. Kami ni Kenzo, magkasama kami sa bawat hakbang. Ang aming kwento ay hindi lang kwento ng trahedya. Ito ay kwento ng lakas, kwento ng pag-asa, kwento ng walang hanggang pagmamahal ng isang ina at anak. Habang naglalaho ang araw, ang mga bituin ay nagsisimulang lumiwanag sa kalangitan, parang mga mata. Nagmamasid, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng gabay. Ang aming paglalakbay ay patuloy. At sa bawat bagong umaga, mayroong bagong pagkakataon. Isang pagkakataon para ipagpatuloy ang buhay. Nang may pag-asa, nang may pagmamahal, at nang may pananampalataya.